Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Laking tulong sana ng mga sasakyang motor at iba pa para sa kanilang kabuhayan at diskarte sa buhay. Pinundara talagang pinag-ipunan. Kaya ganun na lang ang init ng ulo nila at away dahil sa nakakasirang sira-sirang sasakyan. Bawal mag-parking sa iba. Bibigyang pansin natin ang alitan ng dalawang magkapitbahay na sidecar boys. Ayan, ang dami ang mga pinagkakakitaan ng kanilang sidecar. Ang pinag-ugatan ng kanilang pagtatalo, issue sa parkingan. Nako! Ayun. Oy, maraming nagkakagalit napepreso dahil dyan sa parking na yan. At ang malala pa, nagsiraan ng gulong. Ay! Ang dalawa, nako. Ngayon, pareho silang gulong-gulo sa butas na gulong. Marami na pong mga issue tungkol sa parkingan. Iba-ibang klaseng mga modus ang ginagawa dyan. Pero ito, sa pagitan ng dalawang talagang nagpa-parking. At yang kanilang ipinaparada, yan din po ang kanilang kabuhayan. Ang inagrabyado raw ng kapwa sidecar driver, Mugas, humarap ka na. Ayan si Mugas. Okay. Mugas, matagal ka ng sidecar driver. Opo, matagal Ikaw na ang may-ari ng sidecar mo. Opo. Pag sinabi mong sidecar, hindi lang yung sinasakyan ng pasahero, kundi pati motor. Opo. Ang tawag sidecar. Opo. Ayun. Okay. So, ano bang nangyari? Ano ang problema? Naunahan ko po, binutas niya po yung sidecar ko eh. Kasi po, nauna ko siya sa pag-parking. Kinabukasan po kasi, pipila po ako para sa check-up ko. Kailangan po maaga po yung check-up po sa PGH eh. Kaya Okay. maaga po akong gumagarahe. Pero meron bang mga may mga pangalan ba ninyo yan? Alam mo, sa opisina namin dati, meron talagang pangalan kung sino ang kaninong parking yon. Kasi mga opisyal naman ito ng kumpanya. Dito ba sa mga sidecar, wala kayong yung sarili ninyong parkingan? Wala po. Ano yung first come, first serve? Hindi po. Talagang si Mamboy po talaga ang sa parking na yon. Pangyayari nyo kasi pagod na po talaga ako sa pagsasidecar maghapon dahil kinabukasan kailangan maaga akong gumising madaling araw. So, nauna akong mag-park sa kanya. Aminado naman si Mugas na siya ang nang-agaw ng parking dahil sa sobrang pagod dahil sa kanyang sakit na leukemia. Ka naman, nagkikimotherapy ka na. Chemo drugs therapy po ang tawag sa ginagawa po sa akin. Ganon. May epekto naman. Opo. Nakakatulong naman sa'yo. Opo. Ayun, okay. So, paano yung gastos doon? Yan, tulad po niya, nangihingi po ng tulong sa mga DSWD, PCSO, Oo. sa PGH, kung saan-saan. May mga tumutulong rin naman Meron po. naman. Sa bawat session mo ng chemotherapy, magkano ang gastos? Sa pang-isang buwan po kasi, 13,475. 13,000? Opo, 400. Pang-isang buwan na gamot. Pang-isang buwan na gamutan yon. Magkano naman ang kinikita sa pagsa-sidecar maghapon? Kumikita po ako hindi po pare-parehas. Minsan 400, minsan 500, minsan 300. Ang liit naman. Opo, kasi Maghapon? po, maghapon na po yun. Minsan mabilis po ako mapagod eh. Oo. Pero hanggat kaya pa, kasi hanggat ang kaya pa, padyak lang na padyak. Pero sabi ni Doc, huwag masyado magpapakapagod. Ay, hindi motor, bisikleta? Bisikleta po yun. Ang hirap naman nun. Ang hirap naman nun. May sakay ka pa, tapos may leukemia ka. Opo. Ang hirap ng buhay. 3 anak, may leukemia, pumapadyak. Opo. Mahirap yun, mahirap yun. Okay, so anong nangyari? Nagalit si Mang Boy kasi nag-parking ka doon sa kanyang slot. Opo, opo. O anong ginawa? Binutas? Binutas niya po. Pati ko rin pabasa ko sa'yo to, ha? Nagulat kami kanina nung nakita namin kung magkano ang gamutan ni Kuya Mugas. Oo. Maloloka ka pag nakita mo. Ayan, kaya nga, 4 tablets once a day. Ayan, kailangan. Next page. Next page. Yung total. Ito yung kanyang clinical abstract mula sa PGH sa kanyang sakit. Total price, 648,000 pesos.
para sa buong treatment protocol. Opo. Oo, pero unti-unti mo naman ito sa paghihingi-hingi. Opo, na unti-unti. Oo, hindi na ito. Nabawasan na ito kasi Opo. nagsimula ka na. Opo, nagsimula. Pero ang total nito, 648,000 pesos. Di ba? Ibang klase. At kapag ikaw ay nawalan pa ng hanap buhay, eh paano na yung 3 mong anak? Oo nga po. Napaaral naman, napapaaral. Opo. Oo, mahirap. Mahirap talaga, no, Mugas? Opo. Pabayaan mo, tutulong kami sa'yo kahit paano. Mahirap yung ganyan. Makikita mo naman yung hirap sa katawan niya, no? At saka sa mukha niya. Kasi ang inagawa naman ng parking ay na mild stroke. Pareho silang may sakit, pero kailangan pa rin kumayod para mabuhay. Grabe pa ng kanyang problema. Sinasabing binutasan daw ang gulong ng kanyang sidecar. Gumanti lang dahil sa parking na kinuha ng pansamantala. Mang Boy, humarap ka na! O, di ba? Binutas mo na yung gulong ko. Dapat ba yan? Tsaka inagawa mo ako ng parking. Alam mo rin bawal mag-parking sa iba. Binutas mo lang din kasi yung gulong ko eh. Okay, teka Ako, muna. naawala ako sa'yo. Oh, Pareho tayo may diferensya. ano naman ang diferensya mo, Mang Boy? Ako, mild stroke po ako, ma'am eh. Mild stroke. Kita mo nga naman ang hirap ng buhay, ano? Ang mga tao Tsaka may po malubhang yung sakit na asawa stroke ko pero kailangan bulag. pa rin pumadyak. Padyak din yun sa'yo. Opo, yung asawa ko po, bulag. Dalawa lang po kami. Ako lang po ang naghahanap buhay. So, yung asawa mo bulag. Opo. Bakit naman nabulag ang asawa mo? Matagal na po siya nabulag sa mata. Yun, unti-unti po namamatay ugat sa mata. Oh. Kasi Glaucoma. glaucoma po. Glaucoma. May ganun din. Oo. May anak kayo. Meron po. Ilan? Dalawa po. May Okay. mga pamilya na po, hindi po. Okay, hindi tumutulong Kami dalawa sa'yo. sa buhay. Minsan po tumutulong kasi hirap din po sa buhay. Okay. Siya, kasalanan niya. Alam, doon ako nagpa-parking tapos gaganunin mo ako. Eh kasi Mang Boy, sana Sana sinabi mo sa akin. inintindi mo rin sana ako Hindi kasi... yung basta-basta ka nagpa-parking. Wala ka na bang ibang maparkingan? Wala na po. Bawal po kasi sa labas eh. Oo. So kumbaga, naubusan. Pagka Naubusan. nasa labas po, kukunin po ng dadalhin po sa pound. Kaya Sa pound. Ano po yung patutubos ko? Wala naman po. Pero teka muna, ano ba ang patakaran dyan sa parking? Meron bang mga may-ari talaga ng Opo. mga parkingan na yan? Opo, meron po. Ano yung yun? ako po, kung sino po mauna doon, siya magpa-parking. Eh ako naman po lagi nagpa-parking doon eh. Kasi po siya wala siya parking eh. Pero sabi nga, wala namang may-ari ng parking kung sino lang ang mauna. Hindi naman madalas ginagawa ni Mugas, minsan lang Hindi nangyari. naman po. Minsan lang nangyari. Hindi nga lang, wala nga po siya sakit. Baka kahit stroke ako, napalo ko siya sa ulo eh. Oo, wag na, wag na. Ano ang nalalaman ninyo sa pangyayari? Kasi po, nalaman ko nga po yun, sinabi sa akin nung hipag ko, at tita, binutas ni Boy yung sidecar ni Mugas. Lumabas po ako, nakita ko. Sinabihan ko si Boy, sana pinagbigyan na lang mo na nauna siya doon sa parking na nilagyan niya ng sidecar mo. Hindi yung ganung ginawa mo, binutas mo. Paano naman ang tao? Kawawa naman ang tao, nakita mo may sakit din, nakamukha mo. Oo, mahirap talaga yung tinatamaan ng sakit. Sabi nga nila, lahat na wag lang sakit. Hindi ba, no? Kahit ilang beses pabutasin ang gulong mo, di ba, wag ka lang magkasakit. Pero, so, nakita ng sarili ninyong mga mata. Opo. Hindi naman niya dinedenay. Opo nga po. Oo, hindi naman niya dinedenay. Dala lang ng galit, Boy. Sana sabi ko nga po, pinagpasensyahan na dahil nakalugar na yung doon, hindi na siya kumibo. Ay, so kumbaga, kung mabalik sa'yo yung 6,000 mo, clear na sila. Pareho silang wala ng problema. Opo. Di ba ganun yun, ano? Ewan po sa kanila. Ayun, gayon. Lalong walang pambayad. Kasi nagkabutas-butas na ang mga kabuhayan nyo. Hindi ba? Yun ang nangyayari, kapag hindi tama, pag yung mali, tinapala ng isa pang mali, wala nang katamaan ang sitwasyon. Todo ang hirap ni Mang Boy. Dahil bukod sa siya'y nagka-stroke, nabulag pa ang kanyang misis. Sa si Tita, siya naman ang kakampi ni Mang Boy. Lilit, humarap ka na. Ayan. Sweet
naman ni Mang Boy, siya ba yung asawa nyo? Opo. Ayan, Aling Lilit. Si Ma'am Oh, sa kabila. Makakarinig siya. Ayun. Eh, na po kasi second. Ayun, okay. Aling Lilit, kumusta po? Ma'am Corina. Oo. Pwede din po. Corina po Mas ito. maganda po siya. Opo, ako na po ito. Ay, opo. Pero yung hinahawakan po ninyo ng kamay, si Bea Alonso po yan. Hi po! Basha po! Opo. Nakakakita pa ba kayo dati? Napapanood pa ninyo kami sa TV? Ay, opo. Lagi ko yung napapanood yung rated Rated K, oo. So, Ako na po, nabulag? Year 2021. Ah, 2021 lang? 20. Hindi yun, 21. Year 201. 2001. Grabe ka naman, pinatanda mo naman ako masyado. Ayan. 2001 lang po pala, sorry po, Oo sorry. nga. So, natatandaan pa ninyo itsura ko. Ay, beautiful girl, ma'am. Ay! Nanay! Sayang, di nyo ako makita ngayon. Mas maganda ako ngayon. Oh, so, naalala nyo pa ba si Tuesday Vargas? Hi po! Ay, opo, kilala ko ni ano po to, di ba? Yung ano yung Komedyante. papatawa? Oo, Opo. nagpapatawa. Ayun. Kilala ko po si Tuesday. Napakaganda po Hindi din. ko matandaan ang mukha niya. Sobra, Diyosa. Oo. Diyosang Diyosa po Diyosa na yan. yan. Dito po ako ha, sa tabi niyo po. Opo. Ayan po. Ang ganda mo nga kasi hindi ako nakakakita eh. Ala. Ikaw talaga din ha? Tama. Mas alam mo, Tuesday, mas komedyante siya sa'yo. Oo nga, dito ka nanay. Ako na dyan. Okay. Teka muna, Aling Lilit. O, so ngayon, ito naman kasama namin si Ryle. Hindi pa siya ipinapanganak noong 2001. Opo. Pinanganak na po. 1998. I see. Okay. So, Aling Lilit, ano po nangyari? Bakit po kayo nabulag? Hindi naman siguro kinailangang umabot tayo sa pagkabulag. Ay, yung mata ko, para pong may ulap na may buhangin, ganun ako ng ganun, ma'am, ganun ako ng ganun. Ay, ngayon, nagpunta po ako sa optical, nagpasukat ako ng salamin. Liminaw po yung mata ko. Ayun na, bumilang na 1 taon. Tapos napansin ko, lumalabo na naman po, lumalabo. Nung daling ko po sa PGH, wala na po, yung... May, wala na pong may pag-asa. kondisyon Glaucoma talaga. po, ma'am. Hindi na inabutan. Hindi, kahit daw operahan daw po, Kahit opera useless po, din wala daw na- po. Hindi wala na rin rin ako eh. makakakita. May ganon. Ganon pala. Uy, may natutunan na naman tayo. Kapag meron na tayong nararamdaman sa ating mga mata, kailangan magpa-check up na kaagad. Ito pong pinag-aawayan nila ngayon, yung alitan po nila ngayon, ano po yan? Ano sa tingin ninyo ang solusyon dyan? Yung nagbutasan ng mga gulong, ngayon nawalan ng kabuhayan sa padyak, ano po ang solusyon, tingin ninyo? Para na lang po. O yun, di ba? O, Wala parang naman po tama mangyayari, ma'am. Pag nag-away sila, pareho pa silang, may diferensya. 500 pesos lang ang katapat, yan ay bawal sa batas. Kung gusto kang ihabla, baka yung 500 pesos lang yung parang cost nung sinira. Pagdating sa batas, kung minsan mas malaki ang penalty, di ba? Oo, hindi lang cost, meron yang tinatawag na damages kasi yung flinat, or sinira, yung gulong mo, actual damages yun. Yung hindi mo nagamit ng ilang araw, ay yung dapat i-earn mo sa pagpadyak na yan, pati yun, pwede mong kunin sa kanya. Yung tinatawag na lost opportunity. Boy, nauunawaan ko yung nangyari sa inyong dalawa ni Mugas. Maybe because meron kayong mga pinagdadaanan, may mga sufferings, may karamdaman sila pareho, no? So, baka maigsi ang pasensya, no? Pero magkaibigan dati yan. At naniniwala ako before the end of the day, magkakasundo uli yung dalawang yan. Ang magandang itanim natin sa isip natin ngayon, yung golden rule. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. At the end of the day, bago matapos ang maghapong ito, alam ko ang face-to-face sa tulong ni Ate Kuring ay makatutulong sa inyo at magbibigay ng panibagong pag-asa sa buhay. At saka Mang Boy, para mapagawa na ninyo ang gulong ng padyak, una, palagay ko baka sabi ng Panginoon, magpahinga nga kayo ng kaunti at pareho na kayong pagod na pagod. Baka may dahilan ng lahat ng bagay, nakapagpahinga kayo ng konti at nakarating pa kayo dito sa amin. May dahilan ng lahat ng bagay. Tingnan natin yung positibo sa nangyayari sa buhay natin. So, bibigyan namin kayo, dadagdagan ko na, tigwa 1.5 kayo para meron pang pasobra. Makatulong ng kahit kaunti.
baka pambili ng gamot. Pero syempre, susubukan natin una, ilalapit ka namin pa sa barangay para sa pakadagdag kabuhayan o kaya doon po sa inyong pagpapadyak para maayos ang ang asosasyon at yung mga regulasyon ng parking. Kakausapin natin ang asosasyon sa pamamagitan ng barangay. Ano po, Mang Boy? Sa gitna na kayo magkita at magkamayan na kayo. Sige na. Magkamayan na kayo. Ayan. Ayun, diba? Lagi, Mamboy. Intindihin mo na lang ako. Kapwa naman may kasalanan sa isa't isa. Parehong nang agrabyado. Ang maganda, pareho din silang nagpatawad. Isang matinding banggaan ang ating pag-uusapan. Hindi lang ng sasakyan, kundi pati ng pananaw. Isang padjak driver laban sa isang tricycle driver. Ang kanilang sagupaan, sirang padjak na hindi mabayaran. Nasaan na ang gulong ng katarungan? Siya ang padjak driver na hindi makapamasada dahil sa pagkasira nga naman ng kanyang kinabubuhay, yung kanyang pamasada. Ambet, humarap ka na. Ang Ambet, kumusta na po? Ang problema ng sidecar ko yung dalawang gulong dahil naoblong. Bakit? Binangga ng Binangga. Aqua na tricycle. Nabangga ng tricycle. Ano yan? Aksidente? Hindi po, pareho po kami nagmamadali. Ayun. Papasok, paano ako. May pasahero po ako, hahatid ko sa center. Okay. Siya po, meron din. Sila namang hindi nagbigayan sa daan. Iba rin ang puyos ng galit. Ayun, naoblong ang gulong ng pedicab. Ba? O hindi mo sinasadya ang nangyari? Hindi ko naman po sinadya kasi po, ma'am ko rin, emergency po yung sakay kong pasyente. Emergency Opo. ang sakay mong Opo. pasyente sa tricycle mo. Yung sa'yo motor. Opo. Anong emergency yun? Na masama po yung pakiramdam niya na sumisikip po yung paghinga ng pasyente ko. Okay. Hindi ko rin po mapaliwanag kung ano po yung nararamdaman niya. Yun po sinabi niya sa akin. Ngayon po, May edad sinakay na, ko po may siya. edad. Hindi naman po. Okay. Sinakay ko po siya sa tricycle na nagpapadala po siya, nagmamadali po. Kaya po ako ngayon, itinakbo ko po siya papunta ng ospital. Okay. Ngayon po, ito naman po si Mang Ambet, pinilit niya pa pong ipasok yung sidecar niya. Alam niya naman pong bumubusina na po ako na emergency po. Sa batas, ang kinukonsider kung ano yung tinatawag na proximate cause. Ano yung proximate cause? Yung proximate cause, ibig sabihin, kung sino ang gumawa ng aksyon that resulted sa injury. Ayun. So, si padjak, ikaw mas mabilis, ikaw ang pwede, at saka who can avoid the injury? Kasi siya, pwede niyang i-avoid yun Nakamotor siya, pwede siyang mag-avoid. Si Tatay Ambet. Tatay Ambet naman, padjak yan. At saka, considering his age, matagal mag-react yan. So, itong naka-emergency, ikaw ang nasa posisyon na mag-avoid sa injury na yan. Kahit na emergency ang kanyang itinatakbo sa Kasi ospital. kahit na emergency, kailangan hindi nawawala sa batas yung tinatawag na due diligence. Oo. Dapat careful ka rin kasi yung sa emergency na yan, sa bilis ng takbo niya, miski na good yung intention niya, baka dalawa pa ang mag-emergency or tatlo silang mag-emergency. Siya ang nakasakay sa padjak ni Mang Ambet. Hindi lang pala si Joey ang merong pasahero na may sakit. May sakit din yung daladala ni Mang Ambet. Na-stroke din. At papunta ng center. Ayan. Ano ba nangyari nung araw na yon? Kayo po'y nakasakay kay Mang Ambet. Opo, ganito po yung nangyari po yun. Sumakay po sa cycle po yung Ambet, di palabas po kami ng Pag-asa. Ito naman po Ambet nito, may narinig na pong busina, i-generate na po. Pero nasa right po si Joey. Yun po, yung nabangga po kami, di nagsalita ito ng masakit, nasaktan niya. Yun lang po, siya lang po, bumawa po
Matanda na to, sinakta mo pa. Inahamon ko po siya, hindi niyo po ako pinansin dahil meron siya tinatakbo sa ospital. Ayun. So tama naman din yung kwento mo, no? Tama rin ang kwento mo. Pero siya yung nasa right of way siya. Opo. Oh, kita mo, nasa right of way pala siya. Ah, siya ba? Siya yung nasa right of nagpalit way. sila. Pula. Oh, ayan, nasa right of way pala siya. Kaya lang si Mang Ambet wala na rin Dahil nataranta po mapapasukan. siya, nataranta po sa busina, dinrate niyo rin pa rin. Ayun, kasi nga bumubusina dahil meron siyang itinatakbo. Talagang aksidente, kumbaga. Attorney Kapunan, may pananagutan ba si Joey na bayaran yung nasirang kabuhayan? Siya yung nasa right of way, ha, pala. Yan ang sabi ng kakampi ni Yagit. Kakampi ni Ambet, si Yagit. Palagay ko sa mga kwento nila, miski na right of way ito, miski na right of way ito, ang tunay na nature na yan, aksidente. Sa accident na yan, sa batas, you shoulder your own damage. Kasi aksidente yan Hindi naman intentional na binangga niya. Hindi naman intentional na banggain ka or hindi ka naman talaga nakaiwas kasi sabi mo nga walang space na pag-iiwasan. So, palagay ko, ang nangyari dyan ay aksidente. Nobody is entitled to reimburse from the other. You shoulder your own damage to your property. Parang gano'n. Parang ang gano'n mangyayari. sa batas, no? Pero, syempre, nasa storya yan, Sino bang may kaya? Iba naman yung sino ang may kaya kasi si Joey merong may kaya kasi OFW, yung kanyang asawa, baka pwedeng tumulong. Si Ambet naman, may tatlong anak na may apo pa, lahat naman tamad. Siguro, sila ang Si Joey pala talaga ang nasa right of way. Alam nyo, ang 65, pwede pa naman yan kung kayo'y malusog ang pangangatawan. Ayan. Well, dito naman sa ating sa ating sitwasyon, hindi naman ito tinatawag na road rage, no? Nako, Dr. Lab, naniniwala ka ba na at 65 wag nang lumabas at magtrabaho? Si 65. Tatay Ambet? Napakabata pati ko rin. 65. Pero may limitasyon ang katawan natin. Kung nakita natin na stroke naman si tatay na. Na-stroke na si tatay, nakikita natin. Very obvious yan. Na? So, panahon na, Tatay Ambet, para mag-mellow down, maghinay-hinay. Hindi ko sinasabing tumigil na, pero maghinay-hinay ka na at samantalahin mo nang ipahinga yung buhay mo na, enjoy your life. At turuan mo ang iyong mga anak na huwag maging batugan. Kasi may mga pamilya na sila. Ito yung sakit nating Pilipino, closely knit family, sabi nga. Yung mga anak na nag-asawa, nakatira pa sa nanay at sa tatay. May mga anak na nakatira pa rin sa nanay at sa tatay. Ang nagsusustento, ang pobreng matanda. So, gusto nang magpahinga, hindi makapagpahinga dahil kailangan ng suporta sa kanyang mga apo. Tatay, tingnan natin yung sarili natin, ha? Kaysa dun sa iba. Yung mga anak mo malalakas pa yan, batugan nga lang. Turuan natin sila. Pangalan kay Joey, aksidente ito, no? Aksidente ito. Pag sinabing emergency, meron tayong priority talaga ang emergency sa kalsada, no? May kasalanan din si tatay kasi siguro mahina ng reaction niya. Si Joey naman nagmamadali, gusto makarating sa ospital, nagkasakutan pa, dinasuntok niya. Mali, di ba? Na-realize naman niya ang kamalian niya. Pero ang aral dito, sabi nga ng attorney, magpahinog kayo ng inyong mga pigsa. Kayo, kanya-kanya ang magpaayos ng inyong mga sasakyan. At ikaw naman, Joey, kung may maitutulong ka naman ng bahagya sa matanda, out of love and respect, abutan mo naman, no? Emergency is isang bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin sa mga nagmamaneho. Whether tagilid na ang buhay o hindi, basta narinig nyo ang guwang-guwang o ang busina, tumabi ka. Kasi mas mahalaga yun. Maraming salamat, Ate Kuri. Ayan. So, Attorney Lorna, ano ang iyong payo para magkaayusan sila? Unang-una, sa mga may stroke, lahat ata kayong tatlo, no?
miski na wala tayong 4Ps kasi hindi na kayo qualified, meron tayong PWD benefits. Yung Persons with Disability Act sa Magna Carta ng PWD, meron kayong 20%. Sayang rin yun, 20% discount, no? At saka VAT exemption, no? So, sa pagbili ng gamot at pagkain, meron kayong PWD disc. Meron ba kayong card, Mang Ambet? Wala po. O, ayan, walang Ayan na nag-aasikaso. Kailangan natin siyang kunan ng PWD card. Or senior card, meron Or po senior kayo? card. Senior po, meron. Oh. Pero parang mas malaki ang benefits ng PWD. Oo, Tignan natin yan. kasi na-stroke po kayo, kahit kayo mangyagit. Kailangan meron kang PWD card. O ngayon, yung anak mo na ngayon, pagka naayos ang inyong padyak, yung anak mo nang ipagpadyak mo. Ay, kita mo? Ayaw po. Naku! Ano sasabihin? Nakakahiya sa tao. Ha? Magpapadyak ako. Huwag na lang. May ganon? Para rin yung sinabi na kaya kinakahiya ka niya. Sinabi sa akin, magpapadyak ako. Nakakahiya, ikaw na lang. Pagka ganon po kapag ganon ang isinagot sa inyo, paalisin nyo na po sa bahay nyo. Pinaalis ko sa bahay, ayaw umalis eh. Ibarangay na natin yan. Ibarangay na natin yan kapag dapat nga kung lahat sila walang trabaho, kada araw iba ang magba-boundary. Kailangan para sa inyo. Sabi ko, marangal na trabaho yan. Tama. Parehas. Correct. Kailangan ibarangay, Attorney Kapunan, para matuto yung mga anak niyang batugan. Tama, dapat ibarangay niya yan. Kung hindi, umalis na sila doon sa bahay niya. Kanino ang bahay yan? Sa akin po. Paalisin mo yan. Kaya, Paalisin mo. Pinaalis ko nga, ayaw eh. Bakit? Barangay nga yan. Sasabihin sa inyo. Sino nagpagawa yan? Nanay ko. Sasabihin. Nanay daw nila. Nanay. Ang Samantalang nagpagawa. ako nagpagawa dyan, pinagpawisan ko, iniipon ko yun. Totoo ba? Totoo po yun. Ay, naku, kailangan pong ilalapit po namin kayo sa barangay para matuto po ang inyong mga anak. Ano po? Pero ang pinaka-importante, magpagawa po natin yung ating pinagkukunan ng kabuhayan. Huwag po ninyong ipipilit na kayo po ang magmamaneho niyan, ha? Hanggang hindi po natin kayo naaayos ang pangangatawan. Okay, tama Apo. ba yun? Salamat Okay, po, ma'am. magkamayan na kayo. Meron na tayong kasunduan. Ayun. May kasunduan na tayo. Napaka-importante ng dalawang may sakit din itong kanilang pasahero. Importante po talaga ang ating kalusugan. Nasirang tricycle, pinaayos. Imbis daw na maayos, lalo namang nasira. Lagot kang mekaniko ka. Ngayon, humingi ng tulong sa akin. Sinong namamasada ng tricycle? So kayo naman po, ano naman ang inyong trabaho? Bahay, kumukuha po ng basura. Ayun. So, ang hirap, ng buhay. So, maaga pa lang siguro namamasada na yung asawa mo, ikaw naman nangangalakal. Opo. Yung mga anak mo, may pakinabang ba kayo? Wala ho. Ha? Buntis po kasi yung dalawang anak ko. Buntis yung dalawa mong anak. Ilang taon na yan? Isa po 19, isa 21. Ano ba yung sira ng tricycle? Ano po, ang ayaw po mandar. Ayaw? Makina po. Makina. Opo. Tapos, pinagawa mo dito ngayon kay Omar. Opo, nagpasuyo po kay Omar. Kilala mo siya matagal na. Kapitbahay po namin. Okay, anong nangyari? Ang pabili po siya ng pyesa. Okay. Agang nagkaroon ako ng utang, baon na. Hanggang nga hindi po nagawa yung motor. Matindi po ba talaga yung sira nung makina ninyo? Baka kasi sa paggamit din. Hindi naman po. May ingat naman po yung asawa ko. Yung motor ngayon nakatenga at wala rin kayong kinikita. Opo. Magkano dati yung nauuwi ng asawa mo? Minsan po 350 agal mandaan. At mga 350 sa isang araw. Opo. Okay, malaking bagay din yon. Nung time po na lumapit sila sa akin, na humingi sila ng tulong, isang salita lang po binitaw ko sa kanila. Sabi ko sa kanila, ate, kuya, hindi po ako mekaniko ng motor. So, mekaniko po ako ng sasakyan, hindi motor. Ngayon, humingi kayo ng tulong sa akin, gagawin ko po ang lahat ng paraan na kaya kong gawin sa motor ninyo. Ngayon, so, inano ko yung motor nila, kaya tinanggal ko yung head, so, tinignan ko yung makina, talagang gusto pa nila na maayos pa, pero isa lang sinabi ko sa kanila,
kung sa makina to ng sasakyan, pang-junk na. Anong tawag doon? Pang-junk na po. Pang junk na. Matagal Opo. na ba yung motor nyo? As in, matagal na. Model 2001? Yikes! 20 taon na. Silver na. Oo. Vintage na kung tutusin. Oo. Di na siya kailangan takbo sa kalsada. So, yung pinabibili ko sa lang sa kanila na pyesa, hindi ako yung bumibili. Sila ang pinabibili ko. Ngayon, yung sa akin naman, ma'am, sila pa yung may lakas ng loob na ireklamo ako. Na wala naman akong price na sinabi sa kanila, ganito babayaran nyo sa akin. Ang ginakasama ko ng loob, bakit kailangan pang umantong ako sa ganito? Ayun. Kasi, sa totoong ano lang talaga, hindi motor ang ginagawa ko, kundi mga sasakyan. Ngayon, pag nalaman ng mga customer ko na ganun pala ako, kasiraan yun sa akin. Correct. Di ba po? Kaya yun sa akin naman, pinapalam ko lang sa lahat ng mga makakapanood nito. Nagmagandang loob lang pala ang mekaniko na gawin ng libre ang motor. Pero siya pa raw ngayon ang lumalabas na masama. Nangangalakal na ngayon mula nang masira ang motor ng kanilang tricycle. Egong, humarap ka na. Kuya Egong, bakit po si Kuya Omar po yung sinisisin niyo sa motor? Ay siya tagagawa ron sa ano, kaya ini-try ko sa motor ko na pagawa sa kanya. Iisip ko baka magawa niya. Hindi po ba naisip ninyo na dahil po sa kalagayan ninyo, mahirapan po kayo mag-shift? Maaaring yun ay nakatulong din sa pagsira ng motor ninyo. Hindi pa natin nasasabi na 2001 pa po yung model. Marami pong pwedeng kasing dahilan ng pagkasira. Pero ito si Kuya Omar, tinanggap pa rin naman po. Wala naman po siyang nilalabas na pera. Kayo po yung bibili ng pyesa. Ang nasira ng pesa motor ko yung nasa plug po. Sa plug? Plug. Yung pinagtataba ng kuryente. Oh. Oh. Spark? Mga 50 pesos lang daw yon. Teka muna, Mang Egong, paano kayo nakatitiyak? Nakasalanan niya yung pagkasira ng motor? Paano po, yung ginamit ko na po, start, umandar. Siguro mula hanggang dito sa ayaw na tumakbo. Siya naman ang asawa ni Omar na kasing init ng kala ng galit kay Nagi. Bakit kaya, Rhea, humarap ka na? Kapal naman ang mukha mo! Ala, babati. Bakit lagi mo kami pati sa kalan namin? Ha? Alam mo, matagal na yun! Alam mo, matagal na yung kalan na yun, nakalagay doon! Di ba? Nilagay mo yun! Ay, hindi ko nilagay yun! Kung may lahat ka sa asawa ko, hindi mo ako dinadamay! Hindi kita dinadamay, nakulay ka lang! Bakit hindi nagawa yung motor mo? Saan mo sinisisi? Wala naman palang kasalanan ng mekaniko. Sadyang sira na ang makina ng motor at hindi na mare-repair. Desisyon ng bawat panig. Una, parang, parang goodbye motor. Ganun na lang muna tayo ngayon, Mang Egong. Kasi 20 plus years na. Naisip ko bumili ng second hand na motor. Para sa kanya, mga 5,000 lang daw yon. Pero isipin mo, Attorney Lorna, sa halagang 5,000 piso, kabuhayan na yon na sigurado ang 500 piso araw-araw nakita, nagtitinda ka lang sa bahay. Meron siyang kapansanan. Ang hirap ng bumibiyahe araw-araw. Tapos masisira na naman yung motor. Ito, hindi naman masisira yung ihawan. Madali lang mag-ihaw ng barbecue. 5,000 lang lahat-lahat na all-in. Matuturuan pa sila ng TESDA. So ngayon, kung marunong silang humawak ng pera, makakapag-unti-unti silang hulog sa isang second-hand na motor. May 2 na kayong pagkakakitaan. Di ba? Pagbutihin nyo lang ang pagpaikot ng pera sa pagtitinda, pwede na kayong, maghulugan sa motor na second-hand para makabiyahe ulit. Pero mas maganda na maunaw na muna itong tindahan. Tapos, ibibigay namin sa inyo yan. Ngayon, tinatanong ko si Omar, magkanong singil mo dapat sa kanila? Hindi, tulong ko na po sa kanila yun. Hindi, talaga, magkano? Siguro po yun, dapat yun, mga 300. So, bibigyan na kita ng 1,000. Ha? Para yung
yung ipinilit mong itrabaho, mabayaran naman siya ng tama. Tinuruan ko rin sila, Attorney Lorna, sabi mo, libre o pwede sa bawat bangko, kahit sino ang lumapit para makapangutang, walang collateral, maliit ang interes at hulugan. Pwede ka nang mag-negosyo rin, Rhea, para matulungan mo rin si Omar. Hindi ba? At pigilan mo na magkaroon pa yan ng pang-20 na anak, ha? At kapag nanganak naman ang inyong mga anak, yung mga apo nyo, kailangan pabakunahan na agad ng anti-polio na libre lang sa barangay. Okay? Dapat ganyan ang gawin ninyo. So, okay na ba yon sa inyo? Okay na sa inyo yon? Makikipag-ugnayan kami sa inyo? Pagbati na ang magkapit-bahay. Okay ba? Magbati na ang magkapit-bahay. Ikaw na tumayo, mas bata ka. Tulad ng mga kinukumpuning sasakyan o motor, lahat ng gusot, nare-repair. Huwag nating paabutin ang mga di pagkakaunawaan sa puntong malala na ang nasira. Agapan ng solusyon ng paghaharap.